Ano kasi, si Dave kasi, nung nandito kami ni Dave, kilala namin yung mag-asawa. Expat din siya. Nagkakilalan sila dahil para sila na Mason Brothers. Tapos, ito naging kaibigan namin. As in, best friend namin, taga-Tagaytay. Kaya na, nag-stay kami Tagaytay. Minsan kami sa Tagaytay. Napatira kasi kami talaga sa Tagaytay. So, yun yung naging kaibigan namin. Eh, parang, umuwi sila ng States 2 years ago. After pandemic, umuwi agad sila. Baga nagkakaanuhan sa pandemic, umuwi sila. And then, this year lang din, nagkaroon siya ng sakit. So, nagkaroon siya ng packet. Kumbaga, dito na lang lumalabas yung, alam ko, dito na lang lumalabas yung dumi niya sa gilid. Nakapacket na siya kung tawagin. Nagkaroon siya ng, hindi niya sa akin binigay detalye kung ano yung ginawa sa kanya. Pero, yun nga, yun yung pagkakasabi niya sa akin. And then, in hospital si Dave dito, siya rin yung talaga nag-as sa akin ng ano na nangyari kay Dave, ganyan-ganyan. Kasi nga, naging best friend talaga siya ni Dave. Although, nasa 80 na si Dennis. Eh, nangyari, last month, nag-message sa akin yung wife niya, na wala na nga daw si Dennis. So, nagka-komplikasyon, ganyan. Eh, parang last month lang din kami nagkausap. Tapos, nag-send pa siya sa akin noon ng pera. Nag-send siya sa akin ng 10,000 as a help. Sabi niya, pasensya ka na, yun lang matutulong ko kasi, din, galing kami sa operation. Sabi, laki kayang bagay, no, na alam mong may kailangan din sila, tapos hindi pa rin nila kami kinalulugan. So, syempre, na-touch naman ako doon. Sabi ko, huwag mo kami masyado isipin dito. Isipin mo yung kalusugan mo dyan. Huwag ka mag-alala. Andito naman ako, hindi ko pababayaan si Dave. Ganyan. Kaya sobrang nung pakiramdam ko, nung minessage ko kung wala na daw si Dave. So, nagtirik agad ako ng kandila, kay Ninyo. Yung konting pray para sa kanya. Pero hindi ko alam paano ko sasabihin kay Dennis. Kay Dennis. Oh, Diyos ko, sumalangit nawa. Hindi ko alam paano ko sasabihin kay Dave. Kasi nga, ayoko din naman mabigla. Mahal. So, balik lang tayo doon sa sinasabi ko. O, kinukwento ko. Pakita ko muna to. Habang ginagawa ko to, syempre gusto ko nakikita para maibidensya ko. So, ito yung nangyari. So, na nga. Hindi ko pa sinasabi kay Dave talaga. Dahil ayoko naman. Siyempre, ikakalungkot niya yung, diba? Eh, ngayon, na naman ako ng message. Yung parang second niya naman yung, yun nga, na din. Hindi na rin sinaya. Pero, lahat sila sa States din nagpagamot. Lahat yun sa States. So, nung una talaga, dun sa part nila dun, sa part ni Dave dun, kung alam nyo lang, hindi, ang pinakatumulong sa amin, yung best friend ni Dave, as in, si Chris. Siya talaga yung naaanuhan ko ng sama ng loob, ng tulong. Talaga andyan agad siya kapag anong kailangan mo dyan, ganun siya. So, ituloy-tuloy mo yung therapist ni Dave. Talagang 100% siya talaga sa amin ni Dave. Then, sabi niya, kaysa pumunta ako dyan para dalawin si Dave, bibigay ko na lang yung pamasahe namin para sa inyo ni Dave, para kay Dave. Sabi niya kasi, para sa inyo ni Dave. Sabi ko, huwag mo na akong isipin, malaking tulong na, basta mabili lang yung gamot ni Dave, ganon. Tsaka yung sa ospital, talagang 50% siya nagbayad. Wala talaga. Silang mag-asawa ni Jen. Jen din pangalan ng asawa niya. Kaya sobrang thankful ako dun. Sabi ko, alam niyo, sabi ko nga, hindi man talaga kami natulungan ng mga kamag-anak ni Dave. Hindi talaga. Ang kino-complain kasi nila sa akin, kung pauuwiin daw, libre lahat si Dave. Wala kaming problema. Totoo yun. Doon daw mas maganda. Hindi ko masabi na inaano nila yung medical system. Kasi kahit ako, may complain ako dito sa medical system natin. Pero, syempre, naiintindihan ko yun sa part nila. Kasi nga, kompleto nga sa States. Pero, alam nyo, napansin ko,
Sila lahat sila yun. Doon sila nagpagamot, pero nangyari, ganun pa rin, di pa rin kinaya. Pag oras mo na, oras mo na. Diba? Parang ganun. Tsaka, ang laki ng tulong. Ang laki, sa States kasi, katulad ni Dave, diretso kasi siya sa facilities. Mas more on kasi sila, pag medical kasi sa kanila, kailangan yung nurses, kailangan, yung mga ganung bagay. So, sa pamilya, para sa kanila, kasi nga sobrang dami nilang ginagawa, ang mga anak-anak nila dun. Once a week lang nila nabibisita kapag nasa ospital. Eh, dito kasi sa atin, sa Pilipinas kasi, 100% talaga nakatuon ka. Lalo na pag mahal mo ang pasyente. Diba? Totoo yun. Kasi, meron ako na-encounter. Parehas naman kami ng asawa namin, American. Kumbaga, foreigner. Foreigner parehas yung asawa namin. Andun din sila sa UMC. Pero, hindi siya talaga yung, alam nyo, hindi ko siya nakitang magdamag doon nasa ano pa kami noon nasa ICU. Hindi talaga, kahit hindi ka nakakapasok kasi sa loob, 'di ba, may oras yung pagpasok mismo ng ICU. Pero para makita mo sila, mabisit mo sila yung sa loob ng ICU. Pero meron kayo ditong room na kapag may kailangan sila sa inyo, tatawagin kayo, 'di ba, yung ganung bagay. Tutuusin, pwede ka naman talaga umuwi kasi alam mo naman na nakatutok sila doon sa patient. Pero ako kasi, hindi ko talaga, sabi ko, hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama yung asawa ko. Ayun yung system ng kahit sinasabi na nila sa akin, okay lang yan, puntahan mo na lang ng umaga para makatulog ka na maayos. Hindi, okay lang to. Parang pag sa bahay, lalong hindi ako makakatulog ng maayos. Sabi ko, hindi ako uuwi. Talagang inano ko yun sa utak ko, hindi ako uuwi nang hindi ko kasama asawa. Yan. So, alam niyo, parang iba ang alaga ng pagmamahal. Minsan, hindi ako iiyak, ayoko umiyak sa harapan ni Dave. Pag alam ko nasasaktan siya, mas natataranta ako. Lagi kong pinapanalangin. At iba ang dasal talaga na may pagmamahal. Diba? Diba be? Maraming aagay sa akin. Maraming kayong aagay. Ngayon si Dave, Diyos ko, sabi ko, bigyan nyo na sa akin yung ibang sakit na nararamdaman niya. Napansin ko, lalo na pag may nararamdaman si Dave na hindi niya masabi kasi nga babbling words pa rin yung nasasabi ni Dave. Talagang iniiyak ko talaga yun. So sabi ko talaga, ako na lang, sa akin mo na ibigay yung sakit. Huwag ka na. Kasi ako kahit pwede kong inumin Inom akong pwede kong uminom ng Advil. Kung masakit yung tiyan ko, pwede, diba? Masakit katawan mo, pero sila, hindi mo alam. Kailangan agad ng doktor kapag may kakaiba silang nararamdaman. So, eto rin nakuha ni ma'am. Ganda nito, ma'am. Dami ko sinasabi. Ayan. Diba? So, ipapak ko lang to ng ganito. Tapos, mamaya, mamaya naman, box na lang. Bibili lang ako ng box. Kasi kailangan ko na. Ay, Jeng! Insulin na pawpaw mo! Uy, insulin. Jeng! Papasok na kasi si Jeng yan. Minsan ganun ako, may tendency ka sa sarili mo na biglang magkiklik na, uy, yung diba? Ako lang ba? Minsan pag nakakatulog ako, mapapabalikwas ako, mag-aalauna na, feeding time na. Yung misa kasi, talaga sobrang pagod, makakatulog ka eh. Tapos, yun, on that spot naman, mapipiding na ako. Diba? Parang may gumigising sa akin, uy, gising ka na. Feeding na. Iba talaga gumalaw si Lord. So, ayan. Yun lang masasabi ko. Pero, kailangan ko matapos ko kasi naghihintay na yan si ma'am.
JRS naman to. So, yung shipment nito, hindi ko pa alam kung magkano yung kakalabasan. Pero, si ma'am naman is wala siyang pakialam sa presyo ng shipment as long na maayos yung halaman. Ayan ang masasarap na bumili ng halaman. Hindi yung ano, pinapagawa ako ng milagro. Na, ay ma'am, mahal naman ang shipment. Ang shipment, abot ng 600. Hindi ba pwedeng tapyasin ko yung isang malaking dahon, liliit yan, di ba? Kahit naman ako, gusto ko na syempre maayos yung pagkuha ng halaman. Kaso nga lang, kung magtitipid kasi kayo ng shipment, wala. 100% yan. Hindi mo malalaman kung ano ba yung mangyayari sa halaman mo. Kapag siniksik mo, nagmahal si JRS, naiintindihan ko. Pero, mas okay na kasi to na nakapat kesa uprooted. Mas okay na kasi yung ganito na nakapat siya. Kasi kapag in-uproot yan, manghihinayang kayo sa pain. Kasi mag-acclimate yan ng todo. As in, magbabago lahat yung kulay niyan. Sayang naman. Eh, at least ito, kahit pa paano, ano mo na eh. Kaya-kaya mo eh. So, ayan. Isa-isahin ko lang. Hindi ko rin lahat siya mapapaship ngayon. Bukas yung iba. Kasi sa JRS, ayaw nila ng sobrang bultuhan. Mas minamahalan nila. So, ang mangyayari, ito papaship ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Wala siya. 9 pieces ng plants. Yung mapapaship ko ngayon kay Ma'am Alem. Tapos yung iba is bukas naman. Para medyo balance, diba? Ayan. So, bibili lang ako ng karton na maganda. Maayos-ayos na mga karton para safe to mga to. Pero, syempre, lalagyan ko pa rin yan ng bubble wrap. Makikita nyo mamaya. Wait na wait lang, ha?